80 kilo o 80 kilos na mga bangus ang pa-order namin ngayong araw. Dating gawi, papababaan ang tubig dito sa palisdaan pagkatapos ay gagaya din. Kung mapapansin nyo, sa tuwing gumagayad po ng mga bangus, kapag nabubulabog sila ay nagsisipag talunan po ang mga ito. At dahil sa mababa nga po yung tubig, ay mas mabilis na po silang mahuhuli. Kasama ko po ngayon dito ang aking pamilya. Sa ating palaisdaan. Kung mapapansin nyo po, dito sa kahon na to na ating palaisdaan ay hindi po sobrang lalaki ng ating mga alagang bangus. Kapag po halimbawa kayo ay mag-aalaga ng mga bangus at gusto nyo na po agad makuha ang ROI o yung tinatawag po nating return of investment, kapag po yung inyong alagang bangus ay meron ng buyer at gusto nyo na po yung sukat ng mga alagang bangus, ibenta na po natin. Dahil sa gayon po ay maibalik na po kaagad natin yung ating pinuhunan kasama yung ating tubo. Sa pagpapalaisdaan po ay hindi po natin kailangan sundin lahat ng nakasulat sa libro o kung meron man tayong guide list. Kailangan pong gamitan din po natin to ng mga teknik o diskarte base na po sa ating pansariling experience. Mas maganda po yung i-apply kaysa po susunod po tayo dun sa mga pattern. Pero syempre, guide din po natin yon, pero ang pinakamahalaga nga po ay yung sarili nating experience ang ating gagamitin. Kung mas palalakihin pa po kasi natin itong ating mga alagang bangus, bagamat mas bibigat po sila, pag kwenta po natin yung magagastos po natin doon sa ibinili nating feeds para sa kanila, halos magkakapareho lamang din po. Mas mahaba pa po yung panahon na guguguli natin. Pero syempre, case to case basis pa rin po tayo. Katulad po namin na nag-aaryendo po ng palaisdaan, nagbabayad po kami taon-taon sa may-ari po nitong palaisdaan. Ibig sabihin sa isang taon po ay masinisika po namin na magkaroon po kami ng 3 harvest bawat taon para kahit papaano po ay makabawi doon sa ibabayad po ng pang-aryendo doon sa may-ari. Ibang case naman po kung sakali na kayo po mismo ang may-ari ng palaisdaan. Ang kinikwento ko po sa inyo o pinapaliwanag ay yung case po o senaryo ng mga nag-aaryendo. Puno eh. Puno. At yan, medyo marami na nga po itong nahuli namin dito, pero itinatansya po namin to kung aabot po doon sa 80 kilos na order sa amin. Saka po konting pandagdag na rin po para po sa mga katulong natin sa panghuli na may maiuwi po silang pangulam sa bawat bahay-bahay. Yan po yung mga yama, lulutuin naman po natin mamaya. Sa panghuhuli po ng mga bangus ay kailangan po talaga natin dito ng manpower. At kung makikita nyo po, halagi po namin kasama o lagi kong katulong dito sa palaisdaan ay yung mga kapatid ko. Hindi po ibig sabihin nito na mga kapatid ko yung katulong ko ay hindi na po sila babayaran. Syempre dahil naabala po natin sila at meron din po silang pamilya na kailangan pong suportahan, kailangan po ay bayad din po ang kanilang bawat araw. Kaya kung magpapalaisdaan po kayo, kailangan maglalaan din po tayo ng budget para po sa ating manpower o yung mga tao na kukuhanin. Bukod pa po ito yung bantay po o yung sarili nating bantay sa palaisdaan na dito nagbabantay araw-araw. Sobrang nakakagulat lamang po dahil nakahuli po kami dito ng isang apahap sa loob po mismo ng palaisdaan. At alam nyo po ba na ang isdang ito ang isa sa pinakakalaban ng mga nagpapalaisdaan, lalo na yung mga nagpapaligaw po ng mga sugpo. Dahil ang pagkain po nito ay mga hipon, mga sugpo at saka po yung mga maliliit na isda. Hamakan ninyo po, ganito na po kalaki, ibig sabihin napakarami na po ng nakain nitong mga hipon. Naglagay pa naman po tayo dito ng maraming sugpo at grabe. Siguradong marami po itong nakain mga similyang sugpo nung tayo ay nagpakawala na. Apuhap. Yun oh?
At yun na nga po, meron naman po tayong nasagap na isdang apahap. Grabe. 3 peraso nga po pala ng isdang apahap ang nahuli natin dito sa loob ng ating palaisdaan. Kung paano po nakapasok yan po ay hindi na po natin alam. Siguro po ito ay sumabay nung maliliit pa siya, nakapasok dito sa loob at dito na po lumaki sa loob ng palaisdaan. Grabe. Itong 3 perasong isdang apahap na po na to ay napakarami pong nakain ito ng mga sugpo at pati na rin po ng mga isda. At para po sa mga nagtatanong kung malaki po ba ang kitaan sa pagpapalaisdaan, ang sagot po dyan ay depende. Ang pagpapalaisdaan po ay para rin pong pagtatanim ng mga palay o mais. May panahon po na masagana ang ani, may panahon din naman po na halos tutok sa puhunan lamang o yung sambot sa puhunan, at may panahon din po na nalulugi. At yan, dahil sa tansya po namin ay nasa 80 kilo na yung aming mga nahuli, tinigil na po namin ang paggayad. Kaya tara, magkape muna po tayo. Masarap pong magkape lalo na po kapag basa ng tubig at talagang pagod. Nakaka-relax po kapag nakahigop na ng kape. At ito po yung aming mga nahuli. Ayan, syempre nagpasobra pa rin po kami ng mga ilang kilo para naman po ito sa pang-ulam po ng aking mga kapatid. At syempre pang-ulam na rin po namin para mamaya. Sinigurado po natin ang yelo ng isda para manatili po yung kanilang pagkasariwa. Pero mamaya kukuhanin na po yan ng ating buyer. At syempre ito po yung ating isdang apahap. Bagamat nakakatuwa po dahil may pang-ulam tayo mamaya, pero ang nakakalungkot naman po ay kinain nun yung ating mga sugpo. Pagdating po dito sa bahay, ayan syempre, andito po yung ating mga pang-ulam naman. At ito pong isdang apahap, yan ay itatago na lang muna po natin at sa susunod na araw natin uulamin. At ngayon po ang aming uulamin para sa hapunan ay ito pong mga ayama. Ayan, ito po yung napasama kanina nung nag-guide po tayo ng mga bangus. Ito naman po yung bangus natin. Ayan, biniyak lang po yan at lagyan ng ricado. Pagkatapos ay ipiprito. Napakasarap po yan mamaya. Ayun o, grabe. Tapos napakalutong po, isasawsaw mamaya sa suka. Panalong panalo po yan. Tapos dito naman po ay nagpainit lang po ako ng kawali at mantika. Tapos nilagay ko na po yung sibuyas at bawang. At sinunod ko na rin pong ilagay itong ating mga ayama. No, grabe. Medyo matagal-tagal na rin po. May ilang araw na rin nung tayo huling nag-ulam nitong mga ayama. Kaya ngayon ay maggagata po kami. Medyo marami rin po itong aming lulutuin. Pagkatapos ay nilagay ko na po itong pangalawang piga po ng gata. Nilagyan po natin ng pampalasa, asin at saka po paminta. Nilagyan rin po natin yan ng seasoning. Pagkatapos ay tinakloban ko muna po hanggang sa kumulo. At maya-maya po nung nagkuluan na itong ating ayama, inilagay ko na rin po itong glunong ayama at saka yung ating mga sugpo. Tapos nilagay ko po itong ating unang piga ng gata. At yan, grabe, siguradong napakasarap po nito. At kung mapapansin nyo po, medyo malabnaw yung gata natin. Kaya magdadagdag po tayo ng gata para mas masarap. Ayan, grabe. Nagdagdag na po tayo dito ng gata at siguradong panalong panalo po ito mamaya. Kahit yung sabaw lamang nito ay ulam na. At yun, tinikman ko nga po at okay na po yung lasa. Grabe, sobrang sarap na. Luto na ang ating ginataang ayama na may sugpo. At syempre, dahil hapunan na nga po, tinawag na ang pamilya, oras na para kumain. At syempre, bibigyan na rin po natin ang ating mga kapitbahay na kapatid ko para kanilang pang-ulam din naman. Ayan, nandito na po kami at kumpleto na. Syempre, ang ulam natin, ginataang ayama at daing na bangus. Grabe, napakasariwa po nito. At yun, kumuha na nga po yung kapatid ko. At syempre, kinuha ko na rin po itong pinakang malaki. Grabe. Yan po, magtatawid nga po pala itong babaeng ayama na to. Tapos syempre, papartneran pa po natin nitong daing na bangus. Grabe. Sobrang sarap po niyan. At yung sabaw po nitong ginataang ayama, ito po yung masarap isabaw po dito sa bahaw. Tapos syempre, ayan, kanya-kanyang himay na niya na nanay ko, ate ko, mga pamangking ko.
at saka yung aking kapatid. Tapos yun, kumuha na rin ako nitong daing na bangus. Ayan oh, grabe. Sobrang sarap po niyan. Tapos ito, dito may bahaw. Tara, kain po tayo. Tapos syempre, ayan, tig-isa na nga po ng kayama. Mamaya may pasobra pa. At siguradong may papapakin pa mamayang mga sipit at kuyamit ng mga ayama. Tapos ito yung kapatid ko, binuksan na niya yung kanya nga napiling ayama. At yun, pagbukas niya nga po, grabe. Kung makikita nyo, punong-puno po talaga ng mga alige. Ayun o, grabe. Napakataba po. Tapos ito yung sa akin, ayan o. Alam nyo po ba, sipit pa lamang ng ayama ay ulam na. Tapos ako na nga rin po. Ayun o, grabe. Napakataba rin po. Hindi man po siya punong-puno, pero grabe. Napakataba po ang kanyang mga laman. Ayun. Tapos itong sipit po o. Yan o, punong-puno po. Tapos ito pa yung katawan po ng sipit. Napakalinamnam po niyan. Medyo matigas na nga lang po yan, kaya kailangan pong gumamit ng pampukpok para mabuksan. Ayan o, grabe. Para po sa mga kumakain po ng ayama, ayan o. At para po sa hindi, ayan, pasindabi po. Para po sa mga followers natin na allergy sa ayama at saka sa hipon. Ayun, grabe kung makikita nyo. Napakataba po, puting-puti at napakaganda po nung kanyang laman. Tapos syempre ito pong katawan niya. Ayan, kaya po mas maganda talaga kapag bibili po kayo ng ayama ay yung mas malaki na po